Yumuko si Hanju at taos-pusong nagpasalamat sa Heavenly Emperor. Kaagad namang ipinaliwanag ng Emperor na hindi na mangangahas ang Vermilion Bird Clan at Dragon Immortal Island na galawin siya, ngunit mahigpit na ipinagbawal ang paggamit ng pangalan ng Emperor para manggulo. Mula sa sandaling iyon, opisyal na may backer na si Hanju sa Heavenly Court, isang pribilehiyong mismong ipinagkaloob sa kanya. Malalim ang iniwang impresyon ni Hanju sa Heavenly Emperor na sabi pa ng Emperor na mas gugustuhin niyang kilalanin ng Heavenly Court ang ugali at prinsipyo ni Hanju kaysa sa kanyang reputasyon lamang kasunod nito. Agad nagpakita ang system notification, tumaas ang favorability ng Heavenly Emperor sa iyo, kasalukuyang favorability 4 stars. Tahimik man ang posisyon ni Hanju, malinaw na mas lalo na siyang naging mahalagang alas ng Heavenly Court. Pinatigil ng Heavenly Emperor si Hanju sa pagsasalita at sinabi niyang may ipagkakaloob siya isang martial art inheritance kung magugustuhan nito ni Hanju sa kanya na ito. Labis ang pagkagulat ni Hanju nang matuklasan niya ang pangalan ng sword. Daw isa pala itong Heavenly Evil na teknik, bihira at napakahalaga para sa kanya. Isang napakalaking pagkakataon nito, isang pamana na kayang magpabago sa kanyang landas ng paglilinang. Inihagis ng Heavenly Emperor ang scroll, at agad itong nasalo ni Hanju. Pagkatapos ay sinabi nito na panahon na para simulan ni Hanju ang misensing paglilinang, upang sa hinaharap ay maging tunay na dalawang malakas at handang harapin ang anumang darating. Makalipas ang ilang oras ng pag-uusap, tuluyan nang umalis ang Heavenly Emperor. Napaisip si Hanju at nasabi sa sarili na gaya ng inaasahan sa isang hindi masukat na emperador, dumarating at umaalis ito nang walang sinumang nakapapansin. Gayunpaman, kahit ang Master ng Heavenly Court ay kailangan pa ring kumilos ng palihim. Patunay na napakalalim at mapanganib ang agos sa loob ng Heavenly Court. Nagtaka ang ating bida kung bakit sobrang bait ng Heavenly Emperor. Naisip niya na baka may kinalaman dito si Old G, kaya mas lalo niyang pinag-isipan kung ang lahat ba ng ito ay bahagi na ng isang planong nakaayon pa sa sinaunang panahon. Gayunpaman, may sarili ng plano si Hanju para sa scroll na hawak niya. Ramdam niyang may malawak itong gamit at perpektong akma sa kanyang mga martial art. Sa kaibuturan ng kanyang damdamin, halos lumuwa ang kanyang kaluluwa sa tuwa. Ngunit ng akma na sana niyang bubuksan ang scroll, kusang kumawala ang mga selyo nito. Sa isang iglap, lumipad ito paitaas sa himpapawid, dahilan upang mapasigaw si Hanju na wala ang regalo ng Heavenly Emperor. Laking pagtataka ni Hanju nang mapansin niyang ang scroll na hawak niya ay kusang tumungo kay Ji Xianshen. Napaisip siya kung may kaugnayan ba ito sa Heavenly Tribulation. Parang may sariling kamalayan ang scroll at alam kung saan ito dapat mapunta. Samantala, si Ji Xianshen ay matagumpay nang nalampasan ang ikalawang antas ng Willpower Tribulation ng Ascension. Ngayon, siya ay nakalutang sa himpapawid, tahasang hinaharap ang pinakadelikadong yugto. 3 levels Heavenly Dragon Thunder God Tribulation, 3rd level Inner Demon Tribulation. Ito ang kinatatakutan ng karamihan sa mga cultivator. Biglang sumulpot ang Inner Demon, sinasamantala ang anumang alinlangan at kahinaan. Sinusubukang guluhin ang kanyang isipan at wasakin ang pundasyon ng kanyang cultivation. Sa sandaling ito, hindi lakas ang tunay na sandata kundi tibay ng loob at kaliwanagan ng isipan. Mas lalong nabagabag si Ji Xianshen nang mapagtanto niya na ang kanyang Inner Demon ay nag-anyong babaeng bersyon ng ating bida. Hindi ito inaasahan, hindi bangis o galit, kundi tukso ng isipan ang humaharap sa kanya. Naguluhan siya at agad na pinigilan ng anyo. Mariing sinabing tigilan na ang panunukso at umalis sa kanyang Sea of Consciousness, ngunit ang Inner Demon ay patuloy na nanunukso. Sinusubukang guluhin ang kanyang konsentrasyon at samantalahin ang kanyang mga kahinaan bilang isang cultivator. Dahil dito pinawisan at nayanig ang loob ni Ji Xianshen, hindi dahil sa pagnanasa kundi dahil malinaw niyang nauunawaan na ito ang layunin ng Inner Demon Tribulation: sirain ang puso at isipan sa pamamagitan ng pinakamahirap labanan na ilusyon. Sa sandaling ito, ang kanyang disiplina at paninindigan lamang ang magtatakda kung siya'y magtatagumpay o babagsak. Dagdag pa ng Inner Demon ni Ji Xianshen na dahil naroon na ito sa kanyang Sea of Consciousness, dapat na raw nilang sulitin ang sandali. Nangako pa itong sasamahan siya hanggang tugatog ng mortal world, pati na rin sa iba't ibang kaharian. Kahit saan daw siya magpunta, naroon ito bilang anino na hindi niya matatakasan. Ngunit sarkastikong ngumiti si Ji Xianshen at mariing tumugon. Sinabi niyang ang nais niya ay manalo ng may dangal, sa isang tuwid at patas na labanan. Totoo raw na gusto niyang talunin ang kanyang kalaban at bawiin ang titulong Top of the World, ngunit hindi sa paraang sinisira ang kanyang prinsipyo. Kung lalaban sila, dapat itong gawin ng harapan, malinaw ang loob, at walang panlilinlang, sapagkat yun lamang ang tagumpay na kanyang kikilalanin.
Naalala ni Ji Xianshen ang mga salitang binitiwan noon ni Hanjo na kung talagang may layon itong baguhin siya dapat ay ginawa na nito yun sa simula pa lamang habang maaga pa at malinaw pa ang landas, ngunit ngayon malinaw na iba na ang tinatahak niyang daw at huli na ang lahat dahil dito wala nang saysay ang makipagtalo pa sa isang inner demon na bunga lamang ng sariling pagkalito at kahinaan. Biglang sumigaw ang inner demon, pilit ipinapamukha kay Ji Xianshen na siya mismo ang may sala, na siya ang tunay na may pagkukulang, at siya rin ang hirap na hirap umunawa sa Dao. Paulit-ulit nitong tinutusok ang kanyang isipan, sinusubukang gumuho ang kanyang loob. Sa wakas, napamura si Ji Xianshen, puno ng galit at inis habang patuloy pa ring nagkukunwaring maamong kausap ang inner demon, ngunit sa gitna ng kaguluhan may napansin siya isang paparating na presensya na hindi dapat balewalain doon na nagbago ang kanyang tindig. Naging seryoso ang kanyang mga mata at alam niyang hindi na ito basta ilusyon lamang, may tunay ng pagsubok na paparating at oras na para harapin ito ng buong tapang. Nahawakan na ni Ji Xianshen ang Heavenly Sword Chi, kasabay nito agad niyang inactivate ang Karmak Dao dahilan upang magliwanag ng matindi ang espada. Sa kabilang panig na pamura ang kanyang inner demon, galit na nagrereklamo kung bakit daw siya tinatrato nang walang kahit anong gender equality. Walang pag-aalinlangan pinakawalan ni Ji Xianshen ang Sword Chi sa isang iglap na bura ang katawan ng inner demon, tila hindi kailanman umiral. Nang makarating si Hanjo sa pinangyarihan ng labanan ni Ji Xianshen at ng kanyang sariling inner demon, huli na ang lahat, wasak na ang hadlang, at si Ji Xianshen ay nakatawid na sa susunod na yugto, tuluyan ng umusad sa kanyang landas. Ayon sa hatol na ipinahayag sa Golden Palace of the Nine Heavens at sa mismong utos ng Heavenly Emperor, ang maruming mortal na mundo ay nilamon ng makapal na demonic miasma, dahilan upang ang tatlong kaharian ay tuluyang mailagay sa bingit ng pagkawasak. Sa gitna ng kaguluhan tumindig ang isang Mahayana Realm cultivator, si Ji Xianshen, nang masaksihan niya ang paghihirap ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang kanyang puso ay napuno ng taos-pusong habag, isinantabi niya ang sariling kapakanan, binitawan ang pansariling hangarin, at buong tapang na hinarap ang mga kalamidad ng langit at lupa. Piniling akuin ang bigat ng kapalaran para sa kapayapaan ng mundo, at tiniis niya ang pagkabasag ng kanyang mga buto na dulot ng makalangit na kulog. Nilinis ang kanyang pundasyon sa gitna ng walang humpay na pagdurusa, pinalamig niya ang kanyang kaluluwa sa apoy ng kalooban at pinatibay ang kanyang pusong Dao habang nilalabanan ang mga ilusyon ng sariling panloob na demonyo. Ginamit niya ang kanyang divine body bilang haligi ng langit at lupa. Pinigil ang rumaragasang agos ng kapahamakan sa mismong bingit ng ganap na pagbagsak. Sa huli inialis niya ang itinakdang trahedyang babagsak sana sa mundo at sa kanyang sakripisyo na ibalik ang kapayapaan at kaayusan sa mortal na mundo. Ang kanyang katapatan ay nagniningning tulad ng araw at buwan, at ang kanyang mga kabayanihan ay yumanig sa langit at lupa. Sa ilalim ng kanyang biyaya, ang lahat ng nilalang ay pinagpala, at dahil sa kanyang mga gawa, ang kanyang mga merito ay itatala sa mga talaan ng kaluwalhatian sa loob ng 1,000 edad. Nang makalapit si Hanjo, napaisip siya ng tahimik. Bumalik na sa aking mga kamay ang espada, hindi na mahalaga kung gumamit man siya ng kayamanan upang humingi ng tulong. Ang pag-akyat ang tunay na mas mahalaga. Kaya't napagpasyahan niyang iwan ang mga kayamanan ng mortal na mundo sa kapwa Daoist na ito bilang pagkilala at paggalang. Samantala, pinalibutan ng maraming anghel si Ji Xianshen, kasabay nito isang banal na kautusan ang ipinahayag. Malinaw at mabigat ang bawat salita. Sa pamamagitan ng utos ng tatlong kaharian, hayaang ang pangalan ni Ji Xianshen ay walang hanggang may sulat sa mga tala ng langit. Hayaang tanggapin niya ang insenso at pagsamba ng mortal na mundo at tamasahin ang paggalang sa loob ng maraming milenyo. Ang lahat ng nilalang bilang pasasalamat sa kanyang pagliligtas ay hahawak sa kanya bilang simbolo ng pagpipitagan, mamanahin ang kanyang kabutihan at hindi kailanman tatalikuran ang kanyang puso. Habang gumugulong ang kulog sa banal na kalawakan, muling umalingaungaw ang utos ng imperial sa katawan na nakaligtas sa kapahamakan. Ang walang kamatayang Dao ay matutupad magpakailanman, sundin ang kautusan. Mas lalong nagmuni-muni si Hanjo, bakit tila sinasadya na ang bawat salitang binibigkas sa kautusan para kay Ji Xianshen ay tinatabingan ang sarili niyang pag-iral, lalo na nang maalala niya ang 4 na antas ng Heavenly Sword Dao. Unang antas, Sword Piercing Heaven; ikalawang antas, Cutting Causality; ikatlong antas, Cleaving the Primordial; ika-4 na antas, Immortal Punishing Sword Array.
Gray. Ang tatlong unang antas ay malinaw niyang nalinang ngunit ang sword piercing heaven at cutting causality lalo na ang pagputol ng sanhi ay isang bagay na ngayon lamang niya tunay na naunawaan hindi niya inutusan hindi niya tinawag. At gayon paman kusang lumipad ang sword shi tumugon sa kanyang kalooban at tumulong sa kanya sa gitna ng kapalaran doon niya napagtanto. Ang heavenly sword daw ay hindi lamang sandata ito ay kalooban kaugnayan at pagtugon ng langit mismo. Sa heavenly court, tahimik na pinagmamasdan ng dalawang nilalang ang mga nagaganap hindi napigilan ng isa na magsalita kamahalan ibinigay ninyo sa kanya ang heavenly sword daw hindi ba't ito ay labis na tulong kalmadong sumagot ang heavenly emperor isang maliit na regalo lamang yun sandaling tumigil bago niya idagdag may potensyal siya na iintindihan niya kung paano gamitin ang sword shi daw kung walang aberya sa loob ng mas mababa sa 1,000 taon ganap niya itong mauunawaan sa kanyang tinig malinaw hindi ito sugal kundi isang katiyakan. Ipinaliwanag ng Heavenly Emperor ang kanyang tunay na plano sa pag-akyat na ito lahat ng kredito ni Hanju ay ililipat kay Ji Xianshen dahil dito tuluyang mapuputol ang sanhi at koneksyon sa pagitan nilang dalawa at hindi na magagamit ng Upper Realm si Ji Xianshen upang matuntun si Hanju isa itong tahimik ngunit napakahusay na paraan ng pagtatago sumang-ayon ang butler pinuri ang malayong pananaw ng emperador sa ganitong uri ng proteksyon. Mabilis na lalakas at mahihinog si Hanju kapag dumating ang tamang panahon dalawang napakalalakas na general ang kanilang magkakaroon. At lalawak ang impluensya ng Heavenly Court nang hindi mapipigilan sapat upang durugin kahit ang Divine Palace at ang Buddhist sect gayunpaman malinaw ang hangarin ng Heavenly Emperor hindi niya pahihintulutan si Hanju na hayagang sumali sa hanay ng mga immortal. Hindi hanggat hindi pa nito naabot ang Grand Unity Golden Immortal Realm para sa kanya ito ang pinakamainam na hakbang sa ganitong paraan maiiwasan si Hanju sa sabayang pag-target ng Divine Palace Buddhist sect, at demonic court at makalalago siya sa dilim ligtas at walang sagabal. Nagbigay ng huling tagubilin ang Heavenly Emperor mula sa sandaling ito, si Hanju ay nasa ilalim na ng iyong responsibilidad tuparin mo ang kanyang mga kahilingan hanggat hindi ito lumalabag o sumusobra sa hangganan at kung may sino mang magtangkang saktan o salakayin siya, kailangan mo siyang tulungan at ipagtanggol ito ay hindi lamang utos kundi isang tahimik na garantiya ng proteksyon para kay Hanju. Nagtanong ang Heavenly Emperor sa kalagayan ni Longshan at sumagot ang Heavenly General na naibalik na nga si Longshan sa mortal na mundo. At ang kanyang puso sa Dao ay muling na-stabilize. Ang panganib na iniwan niya sa nakaraang labanan ay totoong malaki. Ngunit sa tulong ni Hanju, nalutas ang problemang yun tungkol naman sa gantimpala. Ang Heavenly Sword daw na ibinigay kay Hanju ay hindi para sa pasasalamat lamang, kundi para may handa siya sa mas malalaking hamon sa hinaharap, ang gantimpala ay kasabay ng responsibilidad, at ang kanyang paglago ay nakatali sa balanseng ito ng kapangyarihan at pananagutan. Ang sinasabi ni Longshan ay nagpapakita ng malalim na pagkaunawa sa kahalagahan ng pagkabigo hindi ito katapusan kundi simula ng mas malinaw at mas tamang pananaw sa pamamagitan ng kabiguan natututo siyang magpahalaga sa proseso at hindi lamang sa resulta. Kaya mas lumalago ang kanyang pananaw sa Dao dahil dito labis na nasiyahan ang Heavenly Emperor kung ikukumpara sa ibang kapatid ni Longshan kitang-kita ang kanyang mas mataas na ambisyon at dedikasyon ang karanasang ito ay kahit kalahating hakbang lamang ay itinuturing na malaking pag-unlad patungo sa landas ng Emperor daw isang indikasyon na siya ay unti-unting nagiging higit na handa sa mas mataas na responsibilidad at kapangyarihan sa hinaharap. Yumuko at nagbigay galang ang isang Heavenly General na sa kanyang pagkilos ay ipinapakita ang tamang pag-iisip at disiplina sa harap ng kapangyarihan ng Emperor daw agad namang tinanong ng Heavenly Emperor kung bakit maraming naliligaw sa landas ng Heavenly Court na nagpapahiwatig ng pagkabahala sa moral at espiritual na direksyon ng mga immortal ipinunto ng General na kahit may ilang reincarnation na nagawa ng Divine Palace. Ang Emperor daw mula sa Buddhist sect ay misteryoso at nawawala, kaya't nagdudulot ito ng kawalang katiyakan sa buong hukuman. Ang Heavenly Emperor sa kabila ng kanyang kapangyarihan ay nagpahayag ng babala bagamat ang hukuman ay itinatag bilang orthodox ng mga immortal at Diyos sa ilalim ng patnubay ng ninuno ng Dao. Ngayon na ang ninuno ay nag-iisa sa loob ng hindi mabilang na taon maraming upstart ang umiikot parang mga lobo na nagbabalak pabagsakin ang hukuman dito nakikita ang panganib at ang pangangailangan ng vigilance sa mga bagong puwersa at pagbabago sa mundong makalangit. Huwag kang mag-alala. Matagal na akong nag-ayos ipinapakita nito na handang protektahan ni Emperor daw si Hanjo at nakahanda sa anumang posibleng panganib na pansin niya rin ang tao mula sa Netherworld na may ginawa ring pangako kay Hanjo, na nagpapakita ng komplikadong ugnayan at potensyal na banta mula sa labas ng mortal at celestial realms sa kanyang mahinahong paliwanag.
Ipinaalala ng Emperor kung ang soul ng Demon Saint ay lumipat sa mortal world sa ilalim ng proteksyon ni Hanju, dapat itong itago ng maingat ang Heavenly General, bilang tagapagpatupad ng utos, ay malinaw na alam ang kanyang tungkulin at nagpakita ng pasasalamat sa malinaw na komunikasyon at proteksyon na ibinigay ng Emperor sa araw na iyon. 5 taon na ang nakalipas, at si Hanju ay tuloy-tuloy pa rin sa kanyang simulation training, pinapanday ang katawan at isipan sa bawat segundo. Sa araw na ito, magtatapos muna ang sesyon, at makikita natin ang bunga ng kanyang walang humpay na pagsasanay, isang matibay na cultivator na handa na sa mas malaking hamon sa mortal at celestial realms. Sa loob ng kagubatan, naglalakad si Hanju, dala ang bigat at alaala ng 5 taong walang humpay na simulation training. Napansin niya ang epekto ng kanyang paglinang sa 4 na antas ng Sword Dao. Unang antas, kahit ito ang pinakasimula pa lang, sapat na upang masira ang higanteng espiritual na martial god na may gininto ang katawan, at pati ang mahusay na sining ng emperador ni Longshan. Ang kapangyarihan ng kalaban ay nasira sa pamamagitan ng kadena ng espasyo ng simulation, ngunit hindi direktang nakaapekto sa labas ng mundo, kaya malinaw na kailangan ng mas mataas na upgrade sa simulation training space. Habang naglalakad, napaisip si Hanju ang Heaven-piercing Sword Dao, Sword-piercing Heaven, gaya ng inaasahan, ito ay walang kapantay. Halos hindi pa perpekto, kahit 5 taon na akong naglaan upang linangin ito. Dito makikita ang dedikasyon ni Hanju, kahit 5 taon ng pagsasanay, alam niyang may puwang pa para sa pag-unlad at pag-upgrade ng kanyang Sword Dao. Sobrang namangha si Qi Xian sa kalangitan nang masaksihan niya ito. Dahil sa matinding paghanga, nagmamakaawa siya kay Hanju, nais niyang matutunan agad ang bagong teknik. Hindi na tumanggi si Hanju, ibinigay niya ang teknik sa pamamagitan ng marahang pagdampi ng ilong sa noo, at agad pumasok kay Qi Xian ang napakaraming kaalaman. Heaven-piercing Sword Dao First Layer. Isang sandali at nagbago ang kapalaran ni Qi Xian. Umalis na si Hanju, ngunit bago tuluyang magpaalam ay nag-iwan siya ng huling habilin. Ang teknik na iyon ay hindi madaling unawain, kaya mas mabuting manatili muna si Qi Xian at ituon ang sarili sa pag-cultivate. Samantala, tulala si Qi Xian, abala sa pagproseso ng napakaraming kaalamang pumasok sa kanya sa dami at lalim ng teknik na ibinigay. Hindi pa niya ito lubusang maunawaan at pansamantala siyang naiwan sa katahimikan ng malalim na pagninilay. Ang calamity ng Heavenly Court na naganap ilang dekada na ang nakalipas ay tuluyan ng nagdaan at hindi na binabanggit ng mundo. Muling bumalik sa normal ang mundo ng paglilinang, may mga naglalaban, may mga umaakyat, at may mga nangangaral, habang patuloy ang ikot ng Dao. Dahil sa mga merito ni Hanju, lubos na nakinabang ang sagradong sekta ng Yuking at naging isang banal na lupain na sinasakupan ng 10 estado at 9 na dinastiya. Walang katapusang mga cultivator at mortal ang dumagsa upang sumapi at maghanap ng landas ng paglilinang. Samantala, nanatiling hindi nababagabag si Hanju, tahimik na nag-cultivate sa kapayapaan, at sa huli ay matagumpay na nakalusot sa Reincarnation Heavenly Immortal Realm Late Stage 4. Lumipas ang panahon, 20 taon ang nagdaan na parang isang iglap. Sa araw na yon, tinanggap ng tahimik na Cultivation Immortal Mountain ang isang panauhin habang nakatayo siya at nakatingin sa estatwa. Napangiti ang kanyang mukha, waring sinasabi sa sarili na hindi na rin masama ang pagbubukas ng isang portal patungo sa mortal world. Hawak ng Heavenly General ang kanyang balbas habang puno ng paghanga ang tinig niya upang maunawaan kahit isang bakas lamang ng piercing sword daw. Sa loob ng 20 taon, hindi nakatakatakang lubos siyang pinahahalagahan ng kanyang kamahalan. Ngunit lalo siyang nagulat nang matuklasan ang katotohanan ng inakala niyang si Hanju ang nagal inang ng Heaven Piercing Sword daw. Revising yin and yang, ay hindi pala samantala. Nagpapasalamat si Qi Xian, sapagkat matapos ang ilang dekadang mahimbing na pagkakatulog, siya'y nagising muli at sa kanyang muling pagmulat, maraming pagbabago na ang naganap sa mundo. Nagulat si Qi Xian at nagtaka, kaya't nagtanong siya, sino ang lalaking ito sa harapan ko? Kasabay nito, agad na kumilos ang mga disciple ni Hanju. Napansin nila ang isang potensyal na kalaban na palapit, kaya inutusan nila si Qi Xian, umalis ka muna at i-report ka agad sa ating master. Nakahanay ang lahat ng disciples, nakatingin sa paligid, habang binabantayan ng bawat mata ang kakaibang nilalang sa kanilang harapan. Lahat ay handa ng makipagsabayan,
May alertong naglalakbay sa kanilang mga katawan, isang tensyon na puno ng panganib at determinasyon. Nasa harapan ng lahat ng disciples ni Hanju ang kakaibang nilalang, sabay ang kanilang mga mukha ng pagtataka at galit. Mahigpit nilang tinanong bakit nakapasok ito sa Mountain Protection Formation kahit na naka-activate ang lahat ng proteksyon, ngunit nagpaliwanag ang Heavenly General may kalmadong tono narito na siya mahigit isang oras na bago ninyo ito na-realize. Ang kanyang sagot ay nagdala ng tensyon at pagkadismaya sa mga disciples. Yumuko muna ang Heavenly General at mahinahong nagpakilala. Isa siyang alagad ng Heavenly Court at ang layunin niya ay makipagkita sa ating bida, subalit hindi pa rin kumbinsido ang ibang disciples ni Hanjo. Nag-aalala sila na baka may masamang motibo ang kanyang dala. Samantala ang mag-disciples ay nakatingala sa langit, dama ang presensya ni Hanjo at napansin agad ang malaking pagbabago sa aura nito. Agad namang tinusok ni Hanjo ang mga disciples, dapat daw ipasok ang alagad ng Heavenly Court dahil dito. Nagbago ang boses ng lahat, nagdesisyon silang hayaan na pumasok ang Heavenly Court sa kanilang gate at makipag-usap kay Hanju. Nang tumingala si Emperor Taibai, napaisip siya kung bakit nagtatago ang ating bida sa mismong puno ng fuse. Ang noon niya naunawaan ang dahilan, perpekto itong taguan, ligtas at tahimik, kaya napakaangkop para sa mapayapang cultivation. Nang makapasok na si Emperor Taibai, inanyayahan siya ng ating bida na kumain ng mainit na sopas. Masarap daw ito at luto ng kaibigan niyang si Ji Xianshen. Napangiti si Emperor Taibai at sinabi na hindi rin masama ang panlasa ni Xiao Wu dahil talagang marunong itong pumili ng kaibigan, lalo na pagdating sa pagkain at samahan. Gayunpaman, napabuntong hininga si Hanjo sa loob-loob niya. Kung hindi raw niya ibinigay sa Heavenly Emperor ang lahat ng dahon noon, marahil ay hindi na siya ngayon nakakatikim ng ganitong klaseng sopas. Ipinakita ang tala ni Emperor Taibai, isang Heavenly Court second-rank literary immortal, pinuno ng mga literary immortals at kanang kamay ng Heavenly Emperor. Dahil sa talento ni Hanju, lubos siyang pinagkakatiwalaan at ang favorability nito ay nasa 3 star. Napansin din na kahit ang Golden Immortal Perfection ay kayang masilip ng sistema, dahil dito napaisip si Hanju kung kailan kaya matutuklasan ng sistema ang antas ng Immortal Emperor, lalo na't sina Emperor Hongai at ang Jade Emperor ay malinaw na nasa antas na yun. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, nagtanong si Hanjo kung bakit siya binigyan ng ganoong posisyon kahit wala naman siyang ginagawang lantaran. Ngumiti si Emperor Taibai at inilabas ang isang immortal token na konektado sa Heavenly daw. Ipinaliwanag niya na kapag may kailangan si Hanjo sa hinaharap, sapat nang itatak ang kanyang soul mark rito upang agad siyang matagpuan. Bagamat hindi pa ganap na nasagot ang kanyang tanong, taos-pusong nagpasalamat si Hanjo. Ayon kay Emperor Taibai, hindi simpleng heaven-piercing sword daw ang ibinigay kay Hanju, gayunman nagawa pa rin niya itong maunawaan at matagumpay na linangin lubos ang pasasalamat ng ating bida, at agad niyang pinag-isa ang sword daw na ito sa iba pang kapangyarihang ibinigay sa kanya. Bilang pahabol, sinabi ni Emperor Taibai na alam na niya ang nais itanong ni Hanju, ngunit hiniling muna nito na maglaan si Hanju ng 1,000 taon upang lubos na maunawaan at mapatibay ang kanyang sariling daw. Hindi makapaniwala si Hanju sa sinabi ni Emperor Taibai na kailangan pa niyang magpatuloy sa mahabang cultivation at maglaan ng ilang libong taon upang tuluyang maabot ang inaasahang antas. Buong kumpiyansang ipinaliwanag ni Emperor Taibai na hindi sobra ang 1,000 taon kahit ang dating Supreme Sword Immortal na kayang hatiin ang ilog ng kapalaran sa isang hampas ay inabot pa rin ng halos 10,000 taon bago tuluyang makabisado ang Heaven-piercing Sword daw. Dito napagtanto ni Hanjo na bagamat napakalakas ng Heaven-piercing Sword daw, hindi pa ito ang pinakaangkop sa kanya. May mas mataas pang landas tulad ng Zusian Sword Formation na hindi lang espada ang hinihiwa kundi pati karagatan at mismong kapalaran. Sa sandaling iyon, malinaw kay Hanjo mas malawak pa ang kanyang magiging daw. Nagkaroon ng lakas ng loob si Hanjo at nagtanong kung ang ilog ng kapalaran ba ay katulad ng Sword Dao River, hindi umiiral sa ibabaw, kundi nasa mas malalim na antas ng espasyo. Sumagot si Emperor Taibai na tama yun, ang ilog ng kapalaran ay direktang konektado sa kapalaran ng lahat ng nilalang. Kapag ito'y naputol, mawawakasan ang lahat ng buhay, kaya mahigpit na ipinagbabawal ang pakikialam dito at tungkulin ang lahat ng paksayon na pangalagaan ito. Bilang huling paalala, sinabi niya na kapag ganap ng na-master ni Hanju ang Heaven-piercing Sword daw, ipaalam niya agad upang maibalita ito sa kanyang kamahalan at maging sanhi ng kagalakan. Sa kabila ng matinding hirap ng Heaven-piercing Sword,
Daw na pagtanto ni Hanjo na hindi niya ito kailangang itago o maaaring magdulot ito ng pag-aalala kung padalos-dalos na ilalantad ngunit sa mas malalim na pag-iisip bakit matatakot ang Heavenly Court ang Immortal Emperor ay nasa transcendenteng posisyon na karanas na ng hindi mabilang na bagyo hindi siya matitinag ng isang junior gaano man ito katalented kung gayon walang dahilan para mag-alinlangan hindi na kailangang itago ang kapangyarihang ito. Ngumiti ng malaki si Hanjo. Bakas ang kumpiyansa sa kanyang mukha may isang malaking balita siyang ibinunyag ganap na niyang natutunan ang heaven-piercing sword daw isang tagumpay na hindi basta-basta at isang hakbang na siguradong yayanig sa mundo ng cultivation. Sa simula pinuri ni Emperor Taibei si Hanjo, at sinabi niyang hindi na masama ang kanyang cultivation pero sa totoo lang hindi pa niya lubos na naunawaan ang bigat ng balita na inihayag ni Hanjo. Habang nagpapatuloy ang proseso at wala pang pumasok na karagdagang impormasyon, nagpatuloy ang katahimikan ni isa sa paligid ang nakakuha ng buong paliwanag. Ngunit kalaunan unti-unting napagtanto ni Emperor Taibei ang tunay na kahalagahan ng sinabi ni Hanjo na unawaan niya ang bigat at lawa at accomplishment nito kaya pinatunayang ulit sa kanya ni Hanjo kung totoo nga ba ang kanyang natutunan. Mahinahong ngumiti si Hanjo. Sabay kamot sa ulo niya halatang alam niyang hindi biro ang kanyang natutunan lalo na ang heaven-piercing sword daw ramdam ang halo ng tuwa at pagmamataas ngunit may kasamang pagpipigil sa sarili. Sa kabilang banda ang mukha ni Emperor Taibei ay nanatiling seryoso mahigpit ang tono niya hindi dapat magyabang si Hanjo sa nakamit nitong tagumpay kahit gaano pa ito kahalaga. Mahinahon ngunit matatag ang sagot ni Hanjo hindi niya ito maaaring ipakita sa mortal na mundo dahil hindi kakayanin ng lugar ang kapangyarihan nito idinagdag pa niya na kung may pagdududa pa si Elder maaari silang umalis sa mortal na kaharian at subukan ito sa kawalan doon lamang ligtas na mailalantad ang tunay na lakas ng heaven-piercing sword daw. Pumayag si Emperor Taibei sa mungkahi ni Hanjo, bagaman nanatiling seryoso ang kanyang mukha. Binalutan sila ng isang gintong aura parang liwanag na nagtatakip at nagprotekta sa kanila sa itaas ng mortal na mundo makikita ang mabituing kalangitan. Ngunit sa itaas nito, hindi naman ang walang kamatayang kaharian ang lumitaw sa halip, isang walang laman na espasyo ang umiiral tahimik at walang anino ng umiiral na nilalang ang kawalang hanggan nito ay nagpapahiwatig na sa lugar na iyon, wala pang limitasyon ng puwersa dito lamang ligtas mailalantad ang tunay na kapangyarihan ng heaven-piercing sword daw. Dahan-dahan silang nag-teleport. Tila sumasabay ang bawat paghinga sa daloy ng enerhiya ng kalawakan sa isang iglap na karating sila sa ibang universe isang lugar kung saan ang espasyo at oras ay tila maluwag at mas malaya. At kalaunan dumating rin sila sa isang iglap dito na magdemonstrasyon si Hanjo para mapakita ang totoong potential ng heaven-piercing sword daw. Walang pagbabago ang mukha ni Emperor Taibei pero sinabihan niya na si Hanjo na dapat pakawalan niya ang buong potential ng heaven-piercing sword daw. Maaliwalas ang umaga sa mortal world malinis ang langit tahimik ang paligid at tila walang bakas ng naganap sa kalawakan. Lumipas ang ilang sandali bumalik na rin sina Hanjo at Emperor Taibei sa mortal world para bang walang nangyari sa nakaraan nilang paglipad sa ibang universo walang bakas ng sigalot o ng kapangyarihan na ipinamalas. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Hanjo. Isang simpleng busisi lang pala ni Emperor Taibei ang nagdala sa kanila pabalik sa lupa. At sa pagkakataong yun nasalayan niya kung bakit pangalawa sa literary immortal si Emperor Taibei hindi biro ang antas ng cultivation nito isang mali at kabalastugan, at maaaring parusahan siya nito kaagad. Ang paghanga ni Hanjo kay Emperor Taibei ay hindi nagkamali bihira sa edad ni Hanjo ang may kakayahang mamaster ang heaven-piercing sword daw, kaya tiyak kung mag-uulat siya sa Heavenly Emperor tungkol sa nangyari matutuwa ito ng labis. Ang respeto at paghanga na naramdaman niya ay kaagad na bumaliktad sa pagpapahalaga ni Emperor Taibei sa kanyang kakayahan. Matapos ang maikling pagkikita nagpaalam na ang dalawa at nagbigay galang sa isa't isa kahit maikli ang kanilang pinagsamahan labis ang pasasalamat na naipahayag kasabay nito parehong hiniling nila ang isa't isa na magkaroon ng magandang buhay at na hindi maputol ang kanilang pagkakaibigan sa kabila ng oras at distansya. Nagtanong si Sian habang nakayuko at nakatuon sa paglalakad sausage ang ulo mo samantala sa ni Hanjo hindi yan parang sausage isang sayang na spring roll pagkatapos tinanong muli si Hanjo kung natutunan na ba ng kanyang disciple ang heaven-piercing sword daw na ipinasa sa kanya ngunit sagot ng disciple, hindi pa master nang simulan ko nakatulog agad ako kaya hindi ko naunawaan ang proseso. Labis ang pagkagalit ni Hanjo isang taon lang siya nag-cultivate at nakamtan ang progreso. Samantalang ang kanyang disciple ay nagtagal ng 25 taon subalit hindi pa rin natutunan ang sword daw. Dali-dali siyang nagbigay ng babala, kung hindi ito matutunan,
kailangan niyang gampanan ang buong proseso na aabot sa mahigit 1,000 taon, at kung hindi bibigyan ng pangalawang teknik, baka hindi makamit ang tamang mastery.